Ano na naman itong bagong lumabas na aligasyon laban kay Vice Ganda, mga kababayan? Ayan na, Vice Ganda. Napapahamak ka na ng bunganga mo. Mayroon tuloy mga lumalabas, mga kababayan, na mga aligasyon tungkol dito. Nakalkal tuloy, mga kababayan, ang mga di umanoy. Di umanoy. Sabi ni Jessica Soha, mga kababayan, na binastos ito. Di umano. Pero hindi si Jessica Soha ang nagsabi nito, mga kababayan. Mayroong mga nakalkal sila, mga kababayan, na di umanoy. Tinatagong baho nito. At pinasabog po yan ni Maharlika, mga kababayan. Alam niyo na siguro. Pero, delikado Nag-antay tayo, mga kababayan, na i-pick up ito ng mainstream media. At ayun nga, pinick up nga ito ng media, mga kababayan. And although, mga kababayan, pipitsuging media ito, pero at least may pumick up, mga kababayan. Ito lang naman ay isang katanungan, ha. Dinaan nila sa isang katanungan, mga kababayan. Media Energy FM. Kanilang talk show dyan, mga kababayan. Kabilang na ito sa mainstream media. Dahil nagbo-broadcast ito, mga kababayan Pinick up nila itong mga aligasyon ni Maharlika. Na tinatanong lang naman si Vice Ganda, mga kababayan, na totoo ba na sumabit ito sa batakan noong panahon ng Administrasyong Aquino, mga kababayan? Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang issue, panoorin niyo po. Totoo ba daw na itong si Meme Vice Ganda? Meme Vice Ganda. Yan pala ang tawagan nila, mga kababayan, kay Vice. Meme. Baka ganyan. Vice Ganda. Nung panahon ni Pinoy, nasangkot ito sa iskandalo ng ecstasy ng ipinagbabawal na gamot. Woo! Ecstasy! Ecstasy! Di ba kanta yan? Anong klaseng ecstasy? Ipinagbabawal na gamot. Talaga? Nasangkot? Yan ang aligasyon, mga kababayan. Aligasyon lang, ha? Pinick up ng media. Yun ba yun yung chikitam, chikititam, tam, Drogelia. Correct. Tablet. Hindi kanta. Yung drogelia daw, mga kababayan. Yung tableta na ecstasy. What? Linawin mo ito, Vice Ganda. Linawin mo ito. Sagutin mo. Yes or no lang naman. Sumabit ka ba dati nung panahon ni Noynoy Aquino? Yan ang tanong nila at yan ang tanong ni Maharlika, mga kababayan. Pinick up ng media Kung si Maharlika lang ang naglabas ito, mga kababayan, hindi yan big deal. Pero pinick up na ng media, mga kababayan. Ibig sabihin, kailangan ng sagutin ni Vice Ganda yan. Oo. Pumutok nga yan dati. Nasangkot daw ito nung panahon. Ha? Pumutok din daw yan dati? Pakinggan mo, ha? Pumutok nga yan dati. Pumutok nga yan dati. Sabi niya, ha? Hindi natin alam. Ewan lang namin sa inyo. Kinonfirm niya, mga kababayan, ha? Ang issue lang. Pumutok dati daw. Drogelia. Correct. Yung tablet. Oo. Pumutok nga yan dati. Nasangkot. Pumutok nga yan dati. Wow. So, anong nangyari nun? Totoo yun o hindi? Ano pala nangyari? Ito nung panahon ni Pinoy. Tapos, ang tinatanong ni Maharlika kung totoo ba na inareglo siya ni Chris Aquino. Tapos kung ganun, mga kababayan, mayroong utang na loob, ha? If ever na totoo na inareglo ni Chris Aquino, mayroong utang na loob sa mga Aquino, etong si Vice Ganda. Kaya nga, ang mga malilikot na isip, mga kababayan, kino-connect. Kaya pala, anti-Duterte ito si Vice Ganda dahil, may link sa mga Aquino. And then, mayroon pang issue sa ecstasy. Chikitam-tam-tam, ekstano. Diba, ang galit lang sa mga Duterte, mga kababayan, cyberkriminal, yung mga bumabatak, mga kababayan, yung mga kurakot. Yun lang, mga klaseng tao, mga kababayan, ang galit sa mga Duterte. So, ano si Vice Ganda? Yan ang kinoconnect nila, mga kababayan. Sinabi pa siya doon na karma na daw nila Chris Aquino. Mga dilawan ito, mga kababayan, ha? Pinklawan ito. Mga akla. Yung bakit siya nangyayari. So ibig sabihin tinumbok niya si Chris Aquino. Chris Aquino na kaya yan intayin na lang daw na makarma din si Vice Ganda. Makakarma daw yung mga yan. So ano Vice Ganda nga, hindi nga Vice Ganda tawag niya Vice Kabayo daw Vice Pangit. Tawag ng ilan, mga kababayan. Tawag pa niya sa first lady natin, si Lucifer ba yun? Lisa Tanas. Lisa Tanas. Yung iba, tawag Kokak. Ang daming pangalan Babaeng ahas, penguin, admiral, Jabba the Hutt.
kirupi. Oh, ang dami. Oo. Tawagin mo siya dito sa Pilipinas na gano'n. Oh, galit na galit ang mga dilaw, mga kababayan kay Maharlika. Oh. Ano kayo sinaswerte? By the way, mga kababayan, pure American na si Maharlika siguro sa papers, di ba? Wala na siguro yan dual, mga kababayan. Kaya hindi siya makukuha, mga kababayan, ng gobyerno ng Pilipinas. Wala nang jurisdiction sa kanya. Kung hindi ka pinaglakad sa Domolite. Domolite? Ito mga righteous, mga kababayan, no? Hindi nga marunong pronounce ang Dolomite. Ano tawag doon? Dolomite. Okay lang yun, Mare. Pero, matanong namin, kalbo. Bukal. Totoo nga na pumutok yun na issue, ha? Issue lang, mga kababayan, na hindi natin sinasabing totoo na nangyari yun. Sabi niya, oo nga, pumutok nga yun na issue. So, mayroong issue ganun. Nasabit sa ecstasy? Ekstano? Bumabatak din si Vice ng ecstasy pala. Ayon sa issue. Okay lang yan, Mare. Pero anyway, yun lang. May mga ganun na mga lumalabas na na kwento na si Meme gumagamit ng pinagbabawal na gamot dati. Di ba yung mga ganyan, ang hilig nila pag ecstasy, wala na silang maungkat na balita. 1 million ngayon na walang followers kay Meme daw. Mauungkat talaga. Kapag mayroon kang ginawang kabalastugan, mga kababayan, mauungkat pati ang iyong nakaraan. Walang problema dyan sa ungkat-ungkat dahil talagang ganyan ang buhay ng tao. Uungkatin at uungkatin ka talaga kung mayroon kang masamang ginawa. Pero ang katanungan dyan, totoo bang mayroong isyong ganon? Sama-samang babangag muli ba yung si Vice Ganda? Dati, ha? Dati. Base sa issue. Hindi na ito ni Vice dapat, mga kababayan. Mabigat na akusasyon yan. Ewan na natin kung makakasuhan niya si Maharlika, mga kababayan. Dahil what if mayroong ebidensya si Maharlika? Magkakaalaman, 1 million? Parang lang naman, di ba? Upon checking, parang sino ba nagsabi? From 12 million, tama ba? 20. From 20 million, naging 19. Pero Regardless yung nag-like dyan, yung mga dati pa na kahit pa 100 milyon ng followers niyan, sa totoong buhay, wala na respeto ang tao sa kanya, sa ginawa niya kay Tatay Digong. Ngayon, nag-iiyak, mga kababayan dahil ang nanay, huwag niyo idamay ang nanay ko. Tapos, anong ginawa niya sa tatay ng bayan? Binastos niya. parang 100,000 lang pala yung Sa isang 20 million followers, Mare, Oo. nawala ang 1 million, masakit kaya yun? Oo, sampal yan sa'yo. Sampal yan sa'yo. Although mayroon ka pang 19, pero yung 19 mga kababayan, yun yung mga taong wala nang pakialam sa Facebook. Hindi nga alam kung bakit nakalike. Oo naman. At hindi ibig sabihin na nilikean ka, pinalo ka, gusto ka na. Hindi. Kung Oo. talagang full yun na 1 million na. Oo. Pero kasi upon checking, hindi talaga 1 million eh. Nabawasan lang kaya bumaba ulit ng 19. Pero 20. Oo, nasa 20 siya dati. 20 Bumaba lang million. ng ilan. Kaya doon sa counter, Hundreds and thousands na mga kababayan ang binaba. 200, 300,000 or more. In one instant lang yan ha. Pagpalagay natin, hindi pa alam ng ilan na nakalike pala, na nakafollow kay Vice Ganda unconsciously. Oh, yung mga taong iyon, hundreds of thousands, even millions pissed off mga kababayan na hindi active sa social media. Oh, yun ang lahat ng galit kay Vice Ganda. At yan ang bumoboycott sa mga produktong ini-endorso ni Vice. McDo, Luxkin, mga kababayan. Ewan na natin kung sinong bulok na kumukuha dito kay Vice Ganda para kumuha ng beauty products. Ay, Diyos ko. Sige! Beauty products si Vice Ganda, mga kababayan, ang model. Ay, nako. CDO Tocino, binoykot. UFC Ketchup, binoykot. McDonald's, binoykot mga kababayan ng mga tao hanggat hindi inaalis yan si Vice Ganda bilang endorser. Mayroon nga isang branch ng mga kababayan, McDo daw doon sa nag-viral. Ang itsura ni Vice Ganda, yung kanyang standee mga kababayan, binaliktad para hindi makita ng mga tao. Sa McDo. mismo ng FB page, makikita yan sa analytics. So, hindi 1 million. Oo. Kunyari, pag nabawasan ka, nabawasan ka lang ng 100, Oo. 20 million. Regardless, marami pa rin yun. Hundreds of thousands mga kababayan ang nabawas kay Vice Ganda. Bababa ka ulit sa 19 19 million. Oo. Tapos nagyabang na siya mga kababayan na happy 20th million na subscribers, followers. Ayun, 19 na lang. 19 million na Hindi lang. kagaya sa sa YouTube Naku, channel. fake news. Kagaya yan kay Rafi Tulfo mga kababayan dati.
na bumaba. Abot na ata yun ng 20 million and then bumaba. Hindi na tumaas. Na naman. Oo. Hindi kagaya yan sa YouTube channel, Mare, na kunwari kita mo, di ba? Kunwari, meron kang 12,435. Kita mo yung butal. Kasi Butal. kay Facebook, buon lang niya. Hindi niya sinasama yung butal-butal. Kaya akala tuloy ng tao, nung bumaba ng Kayo, para kayo mga butal. 1 million yung nawala. Tapos marami nagpo-post Mare na hindi na daw sila kakain ng McDo. Oh. Kami kapag mayroon Jollibee na kami. Hindi namin ikamamatay na hindi kumain ng McDo. Meron dami namang tao kahapon dyan. Oh. Yung iba walang choice. Pero kahit na mga kababayan, business is business. Significant number mga kababayan of people nagbo-boycott. At sa tingin nyo, ang mga negosyante mga kababayan, gusto yan, ikikip nila si Vice Ganda. Dahil tingin nila na maganda ang ginawa niya. I don't think so. Mababawasan talaga ang endorsement niya ni Vice Ganda mga kababayan. At ang boycott na ito mga kababayan, mananatili habang buhay. Sa lahat ng produkto ni Vice Ganda. Kaya itong mga big companies mga kababayan, kapag ikikip nila si Vice Ganda liability nila yan. Kinanti pa si PRRD na halos lahat mga kababayan suportado ng sambayan ng Pilipinas. At hindi lang yun, antik ko. Nakuna si BP Sara na nagkakape. Hindi naman si BP Sara ang na-offend. Hindi naman ang mga Duterte ang na-offend, pati si Tatay Digong mga kababayan. Hindi yan ma-offend. Ayan. Kami ang na-offend ang mga tao. Sa McDo. Hindi na nga sila ang na-offend ang mga tao. Anong magagawa niyo? Hindi sila napikon. Oo, hindi Kami ang napikon. Kami din ang hindi bibili. affected. Ano masasabi nyo dito mga kababayan na sila na mismo ang bukelya doon sa isyong di umano'y kinakaharap ni Vice Ganda noon? Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.